natin muli ang pagbahagi ng salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So tayo po muna yung manalangin ngayong umaga at katiwala natin sa Panginoon ang ating pag-aaral. Panginoon, salamat po. Kayo ay namatay para sa amin. Kayo ay muling nabuhay para sa amin. Definitely, babalik kayo para sa amin. Thank you, Father, for sending your only Son, Jesus Christ, for our salvation, Lord. We also thank you, Lord, for the Holy Spirit who is living in us, who is changing us from glory to glory. Father, nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pagkalinga at walang kupas na pagmamahal at kahabagan sa amin. Gaya ng aming binasa ng inyong mga salita, Lord, ang kaligtasan meron kami hindi dahil sa aming mga ginawa, kundi dahil sa inyong kagandahan, Lord. Dahil napakabait niyo sa amin. Maraming salamat po, Ama. Maraming salamat, Panginoon Jesus. Maraming salamat, Banal na Espiritu. Lord, sa umaga po nito, pag-aaralan po namin ang inyong mga salita. Ang inyong salita ay buhay. Dahil ito'y buhay, gagawa at kikilos ito sa aming mga buhay. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kaliwanagan. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng pagkaunawa, makalangit na pagkaunawa sa inyong mga salita. Bantayan niyo po ang aming mga kaisipan. Bantayan niyo po ang aming mga puso. At anumang gawa ni Satanas upang kami ay dayain, upang manlinlang ay aming pong tinatanggihan at sinasaway sa pangalan ng Panginoon Jesus. Kayo po, Panginoon, ang sumakop sa puso't isipan ng bawat isa sa amin. At ako bilang daluyan ng pagbabahagi ng inyong mga salita, maging pagpapala nawa ako ngayong umaga. Panginoon, ang inyong salita ay banal at tulungan niyo po kami na ito'y maunawaan namin ayon sa inyong kalooban. At tulungan niyo kami hindi lamang magdasal na sumunod, kundi talagang sundin namin kung ano sinasabi ng inyong mga salita. Puri sa inyo, dahil kayo lamang ang Panginoon na aming sinasampalatayanan at kayo ang pinagmumulan ng kagalakan. Sa inyo ang pagsamba sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So last Sunday po ay ating pinag-aralan ang patungkol po sa dahilan bakit kailangan nating ibahagi ang salita ng Diyos. Last Sunday I discussed three reasons why you should share the gospel. Ano nga po yung unang dahilan? Okay, pangalawa? Tuna ay may buhay pagkatapos ng kamatayan. So sinabi natin at pinag-aralan natin mula sa salita ng Diyos, tayo ay nakikiraan lamang dito. Hindi ito yung ating tunay na tirahan. Maaaring may namamatay ng bata at may namamatay ng matanda. Pero sumatupad lahat ng tao ay talaga uuwi sa kamatayan. Pero maganda, may buhay pagkatapos ng kamatayan. Pangalawa na dahilan, bakit kailangan ipamahagi ang salita o pahagi ang salita ng Diyos? May tiyak na patutunguhan. May tiyak na patutunguhan. Sabi ng Biblia, lahat tayo ay bubuhayin at mayroong tutungo, ang iba ay tutungo sa buhay na walang hanggan at ang iba naman ay sa walang hanggang kaparusahan. I hope na pagdating sa langit tayo pa rin ang magkakasama tayo magkikita ron. Hindi ko lang magkakatanungan pa tayo bakit sila wala. Wala kayo, hindi namin nag-church. Wala dito. Nakalungkot naman. At pangatlo, may nakalaang gantimpala. May gantimpalang kakamtan ang bawat isa sa atin. Sabi ng salita ng Panginoon, yung mga taong nakaunawa at umakay sa marami tungo sa katuwiran ay magliliwanag tulad ng tala. Napakaganda ang salita ng ating Panginoon. At ngayon pong umaga mga kapatid, ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral patungkol sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Sabi po ng isang quotation, evangelism is not an option for the Christian life. Sabi ni Luis Palau, evangelism is not an option for the Christian life. It is not an option.
Ito dapat talagang ginagawa ng mga mananampalataya. Evangelism. Sabi nung ating inawit, diba? Ewan kung inawit nyo, I am not ashamed of the gospel, Lord. Inawit nyo po ba yun? Ang tanong ay, ginagawa po ba ninyo? O minsan, di ba naiitakwin natin si Jesus Christ, kahit nga katulad ni Peter, na 3 beses niyang itinatwa si Jesus Christ. At madalas sa ating buhay, pag tinanong, ay born again ka pala. At tagal mo palang born again, hindi ko lang nalaman. 10 years na tayo magkasama. Ito nakakahiya naman, na nung ka lamang nalaman, ikaw pala ay Kristiyano. Evangelism is not an option for the Christian life. Sabi pa ng isang quotation ay ganito, let your life be a living scripture and your actions the words of your evangelism. Let your life be a living scripture and your actions the words of your evangelism. Dapat we talk o we walk what we talk. At ngayon pong umaga mga kapatid, ito pong ating tatalakayin na kayo at ako ay mga Bible bearer. Bible bearer. Ganun kalaga ang Bible bearer sa kasal. Di ba madalas pagka kayo may batang, may anak, uy, yung anak ko ay pwede pa kasama sa lalakad. Kahit tagadala ng anumang pwedeng dalahin. Bible bearer. At ako at kayo po bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay sinasabing tagapagdala ng mabuting balita. Bible bearer. In 2 Timothy chapter 1, 8 hanggang 12. 8 hanggang 12. Please open your tablet or iPhone o naman electronic gadgets. The Bible in 2 Timothy chapter 1, 8 to 12. Verse 8, it says, kaya't huwag mong ikakaya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo maging Kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa kagandahang sa kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit, nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupig niya ni Jesus ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ako'y ginawang apostol at guro upang ipahayag ang mabuting balitang ito. At yan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Ngayon may hindi ko ikinahiya ang nangyayari ito sa akin, sapagkat lubos kong nakikilala ang aking pinananaligan at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagpatiwala ko sa Kanya. Pinagpala ng Diyos ang Kanyang mga salita. Alam po natin na ang ating binasa ay sulat ni Pablo sa kanyang spiritual son. Walang iba kundi si Timoteo. Si Timoteo na isang batang pastol, si Timoteo na isang batang lingkod at nangangailangan ng paalala mula sa salita ng ating Panginoon. Sa talata po na ating binasa, pag-aaralan mo natin ang 3 characteristics of a Bible bearer. 3 characteristics of a Bible bearer. 3 characteristics, 3 mga katangian. Na itong katangian ito ay dapat mayroon ang isang mananampalataya. Mga kapatid, noong nakaraan ay hope na na-remind tayo na talagang dapat natin ibahagi ang salita ng Diyos. At ngayon, mga kapatid, dapat naman, habang tayo babahagi ng salita ng Diyos, mayroon tayong mga katangian ito. Napakarami yung katangian, pero sa talata ng ating pag-aaralan, 3 characteristics o katangian na nais kong ibahagi sa inyo. Una, a Bible bearer is courageous. Bible bearer is courageous. Kailangan po natin ng tapang sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Tama po ba? Kailangan ng tapang. Ito yung patapangan. Naalala ko po yung isang istorya na mayroong isang lalaki na natatakot magpabunot ng ngipin. At siya lumapit sa doktor. At sabi niya, ay, Dok, ito magpabunot. Sabi ng doktor, ay, bibigyan kita ng pampatapang. So, ginawa niya, bibigyan ng gamot.
Pagkatapos ay nung mainom, bumalik ang doktor at sabi, matapang ka na. Oo, matapang na ako. Matapang na ako, sabi nung lalaki. Tumalab na akong gamot. At sabi niya, hindi lang aking tapang. Sino man ho nagagalaw ng aking ngipin, kung nakatigil sa akin. O ano daw, gusto niyong bunutin ang aking ngipin? Napasobrahan ng tapang. Yun ay tapang sa ibang paraan. Pero dito sa ating pinag-aaralan, mga kapatid, ang tapang sinasabi ng salita ng Diyos ay tapang sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Tapang. Napakalaga po ng tapang. Sabi ng Biblia, verse 8, so do not ashamed to testify about the Lord. So do not ashamed to testify about the Lord. Do not be frightened. Be brave and fearless. Be fearless. In verse 8, verse 8 is the result of the preceding verses of verse. Alam mo natin, chapter 1, verse 5, Timothy is serious about his faith. Timothy is serious about his faith. Ang sabi ng verse 5, look at your Bible. Ang sabi dyan, I have been reminded of your sincere faith. Hindi ko makakalimutan ang tapat mong pananampalataya, which first lived in your grandmother Lois, in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. As I presenta ng Panginoon, I have been reminded of your sincere faith. Alam po ni Pablo na ito si Timoteo talagang seryoso, tapat sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Verse 4, sabi ng Biblia, tuwa-tuwa si Pablo kapag naalala niya ang kanyang anak sa pananampalataya na nagpapatuloy sa Panginoon. So again, ang sabi ng Bible, na-remind si Timothy sa pananampalataya o si Pablo sa pananampalataya ni Timothy. Na talagang seryoso siya sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Then verse 6, itong habon ni Pablo kay Timoteo. For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God. For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God. Yes, Timothy has a sincere faith, and Paul, who is the father in the faith, fully believed to that. Ang sabi ng salita ng Panginoon, verse 5, I am persuaded now lives in you also. Naniniwala ako na tapat ka sa pananampalataya na mana mo sa iyong lolo at lola at sa iyong nanay o sa iyong mama. At ako'y naniniwala, I'm fully believe na ikaw din ay naniniwala, na ikaw ay nananahan din sa ganung pananampalataya. Ibig sabihin po mga kapatid, si Paul o si Timothy ay seryoso sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Ang sabi ng Tagalog version, dahil dito, verse 6, ipinapaalala ko sa iyo na paningasin mo ang kaloob ng Diyos sa iyo. Pagningasin. It means stir up the fire to add fresh fuel to it. It means to rekindle, revive the spark of. That's the meaning of pagningasin. Ang pagningasin ay hindi pa siya yung, di ba, kung kayo niluluto pa sa gamit ang kahoy, yung uling, di ba, pag sinabi yung pagningasin, ibig sabihin meron ng apoy. Unlike sa sindihan, pag sindihan, walang apoy. Pero di yung sinasabi pagningasin. Si Timoteo, maintindihan natin na siya ay seryoso sa kanyang pananampalataya, pero sinasabi po ng mga scholars, na ito si Timoteo medyo may timid siya. Medyo may takot siya sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Yes, nandun yung kanyang pagkakilala sa Panginoon, pero sabi ng Bible, kinakailangang apuyan, paypayan. Di ba yung halimbawa ay kayo nagluto, gamit ay kahoy, at alam mo na mayroon ka pang sunod na lulutuin, at ang apoy nakikita mo ang unti-unti nang nawawala at namamatay. Anong gagawin mo? Talagang dalas-dalas kong papaypayan o ipan. Sa amin ni hipe. Ipan mo. Para yung apoy ay mas lalong lumakas at maging kagamit-gamit. Maintindihan natin mga kapatid, na ito si Timoteo, seryoso sa kanyang pananampalataya. Yes! Meron siyang faith sa Panginoon,
Ang sabi ng Bible, dapat siya sa kanyang pananampalataya. Pero sabi ng salita ng Panginoon, kailangan paglingasin yung kanyang apoy ng paglilingkod sa Panginoon. At marami sa atin mga kapatid, yes, we know God, we know Jesus Christ. Tinanggap natin ang Panginoon, dapat tayo sa ating pananampalataya, we can defend our faith to others. Pero ang problema, minsan yung ating pananampalataya at paglilingkod, haandap-andap, mamatay na. Na kailangan mong kaibayan para mag-apoy. Verse 7, the Bible says, for God did not give us a spirit of timidity. Verse 7, sabi ng Biblia, sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos. Na-imagine ko si Timothy, may pananampalataya siya, pero may takot siya kung ang pagbabatayan ay pag-share ng salita ng Diyos. Pero sabi ng Bible, verse 7, sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay ko sa inyo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos. But the spirit of power, of love, and of self-discipline. Si Timoteo ay tapat sa kanyang pananampalataya, ngunit may nararamdaman siyang takot, maaaring lack of conviction, lack of confidence. That's why Paul encouraged him in verse 7, for God did not give us a spirit of timidity, cowardice, or fear. Romans chapter 8 verse 15, for you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear. At bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid, tayo po ay nakalaya na sa espiritu ng takot. And fear is not the fruit of the Holy Spirit. Verse 7, but God gives us a spirit of power, of love, and self-discipline. Yes, we have assurance from the Lord. He has given us His power. Binigyan niya tayo ng kanyang kapangyarihan. Matthew chapter 28 verse 18, all authority in heaven and earth has been given to me. Lahat ng kapangyarihan, sabi ng Panginoon, ay binigay na sa akin. Kaya ngayon, sinusugo ko kayo, humayo kayo, at gawing alagad ko ang lahat ng bansa. Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Verse 8 is the challenge and Paul's charge to the believers. Ang sabi ng verse 8, ang sabi sa ibang salin, the Living Bible, if you will stir up this inner power. Ano bang ibig sabihin ng stir up? Kung iyong talagang pag-aalabin. Okay. Kung pag-aalabin mo yung inner power na meron ka, you will never be afraid to tell others about our Lord. Alam niyo ang ganda ng salita? Kung pagniningasin mo lamang yung inner power, yung kapangyarihan na meron ka, na ibinigay sa iyo ng Diyos, hindi mo ikatatakot na magpahagi ng salita ng Diyos. Or to let them know that I am your friend even though I am here in jail for Christ's sake. Alam niyo, napakaganda ng salita ito. Meron siyang kasama, ito si Pablo, na hindi kinahiya ang mabuting balita at siya bilang nabilanggo. Chapter 1, verse 16. Look at your Bible. Chapter 1, verse 16. Pagpalainawa ng Diyos ang sambahayan ni Onesiforo, maraming pagkakataong ako'y kanyang inaliw. Hindi niya ako ikinahiya kahit ako'y isang bilanggo. Katunayan, pagdating niya sa Roma, pilit niya akong hinanap hanggang sa ako'y kanyang matagpuan. Grabe si Onesiforo. Ang sabi ng salita ng Panginoon, hindi niya ikinaya na ito si Pablo ay nakulong. Hindi niya ikinaya ang tungkol sa mabuting balita. You will be ready to suffer with me for the Lord, for He will give you strength in suffering. A Bible bearer is courageous. Tayo ba ay mayroong tapang na ibahagi ng salita ng Diyos?
Meron ba tayong tapang? Kung doon tayo hindi po mga mananampalataya, napakatapang natin, di ba? Babagan, away. Gusto natin talaga makikisangkot at makikipag-away. Pag kami nang lait sa iyong anak, ay hindi papayag. Mapapalabang kayo sa akin. Ganoon tayo katapang, tayo hindi po mananampalataya. Basta may lumait sa atin, hindi tayo papayag. Pero mga kapatid, how much more yung pagbabahagi ng salita ng Diyos? Ang nakasalalay po dito mga kapatid ay buhay na walang hanggan at buhay o distraction. Walang hanggang kaparusahan. Somehow nakasalalay sa atin kung ang isang tao, yes, ang Panginoon ang pumipili, pero tayo ginagamit ng Panginoon para ibahagi ang salita ng Diyos sa ibang tao. Kayo ba ay meron takot na magbahagi ng salita ng Diyos? Meron ka man takot? A Bible bearer is courageous. Do you have courage to share the word of God? Pangalawa, a Bible bearer is persevering. Persevering. We need to persevere, hold fast, pursue. We must continue steadily and with determination in spite of difficulties. We must continue steadily and with determination in spite of difficulties. Chapter 1, verse 8b, but join me in suffering for the gospel. But join me in suffering for the gospel. This is another challenge to Timothy and to every one of us. Join me in suffering for the gospel. Kung tayo po yahamunin at sasabihin sa ating, makihati ka sa aking kahirapan dahil sa mabuting balita, ano ang ating itutuloy? Eh tayo pa naman, basically, sabi nga, suffering is not imposed by the gospel, but it's for the sake of it. By nature, none of us enjoys suffering. Meron bang nag-enjoy sa atin pagka may paghihirap? Salamat, wala kami makakain mamaya. Magdiwang tayo, wala kami magkain bukas. Magdidiwang ako kasi pagsama ko sa ganitong grades. Diba? Suffering. Magdidiwang ako kasi nagagalit sa akin yung aking kapitbahay. Magdidiwang ako kasi may problema akong ganitong pinagdaraanan. Wala naman ano. Wala. Basically, in nature, none of us enjoys suffering. Walang may gusto sa atin ng suffering. Pero alam niyo si Paul, hanga ako sa taong to. Yung kanyang pagtitiis, yung kanyang pagtsatsaga na ibahagi ang salita ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Panginoon, verse 8b, ang sabi ng salita ng Panginoon, take your share of suffering for the message along with the rest of us. We can only keep on going after all by the power of God. Wow! Alam niyo mga kapatid, sabi ng salita ng Panginoon, we can only keep on going. Wala na pong ibang paraan para makapagpatuloy ka maliban sa kapangyarihan ng Diyos. It's only by the power of God. Sabi ng Biblia, sa tulong ng Diyos. Alam niyo, napakaganda ng salita ng Diyos. Bakit po? Kayo at ako ay hinahamon niya na ibahagi ang salita ng Diyos. At sa atin yung pagbabahagi ng salita ng Diyos, it's not our power. It's not our ability. It's not our capacity. But by the power of God. Yes, kayo po at ako nag-share, pero ang Panginoon, ang kapangyarihan ng Diyos, ang gumagawa sa buhay ng isang tao. Suffering. And even Jesus in chapter 22, Luke chapter 22, verse 42, Jesus prayed to the Father. Sabi niya, kung maaari, Ama, alisin niyo ang saro ng paghihirap na ito sa akin. Alam ni Jesus na mahirap yung kanyang pagdaraanan. Pero sabi niya, not my will, but your will be done. Even si Paul, sabi ni Paul, anong prayer niya sa 2 Corinthians chapter 12, verse 7, ano request niya? Lord, alisin mo naman itong thorn in the flesh. Alisin mo itong paghihirap ito sa akin. Ang sabi ng Bible, 3 times na hiniling ito ni Paul. Ayaw kasi natin ang paghihirap.
though they're suffering in participating or sharing the gospel, we must persevere. Kailangan ng pagtsatsaga at pagpapatuloy. 2 Timothy chapter 1 verse 8, huwag mo nga ikahiya ang pagpatotoo sa ating Panginoon, ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo, ayon sa kapangyarihan ng Diyos, na siyang sa atin ay nagligtas, at sa atin ay tumawag na isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa. Again, sabi ng Bible, itong ating pagkatawag, sabi niya siya nagligtas sa atin, at sa atin ay tumawag sa isang banal na pagkatawag. Iniligtas tayo ng Panginoon upang maging lumakad sa kabanalan. Sabi ng Biblia, hindi ayon sa ating mga gawa. Ang kaligtasan meron tayo, hindi dahil tayo mabuti, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Verse 10, ngunit ngayon ay naayag sa pamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Jesus Kristo, na siyang nag-alis ng kamatayan at nagdala sa liwanag ng buhay at walang pagkasira sa pamagitan ng ibang area. Mga kapatid, nasabi ng salita ng Panginoon, sa ating binasa, ang susi upang mapalaya ang tao, upang maligtas ang tao, at hamuin mula sa tiyak na kaparusahan, ay walang iba, kundi ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ang susi upang ang isang tao ay makalaya sa gapos at gawa ng kaaway sa kanyang buhay. Yun po ang susi. At mga kapatid, kabilang po kayo at ako na binigyan ng susi upang maakay ang mga tao kay Kristo. And the Lord Jesus Christ charges us to persevere in sharing the gospel. Siya po si Pastor Richard Wurmbrand. I don't know kung familiar kayo sa kanya, pero meron ako nabasa na article mula sa kanyang buhay. In a world of fear and terror, Christian courage reigns supreme. Si Sando Franco, who is a communist colonel of the secret police in Romania, had imprisoned and tortured many Christians. So isang pulis na kung saan ay nag-torture at nagpakulong ng maraming mga Kristiyano. He became one of the most powerful men after the Minister of Internal Affairs. Years earlier, he had married a young Christian woman who came to him with a request. So pagkamat siya hindi Kristiyano, nagkaroon siya ng asawa na Kristiyano, and the pastor she knew had disappeared into prison. May kilala itong babae ito na pastor na wala sa kulungan. Now could her powerful husband find this man to impress his wife, and probably out of curiosity, Colonel Franco summoned the pastor to an interrogation. Tinawag niyo yung pastor para tanungin. He found this pastor with scars of torture on his body. Maraming mga tama sa kanyang katawan dahil sa pagkaka-torture, who spoke to him about the mercy and love of God. So, isinari niya ang pag-ibig at kaabagan ng Diyos. Then the colonel returned home and sat at the table, desperately holding his head in his hands. Sabi niya, something is wrong with me. After niya makausap ito si Pastor Richard, sabi niya, something is wrong with me. He cried to his wife, I am sick. I have never met anyone like this man in my whole life. Wala pa kong taong namimit na katulad nitong taong ito. His wall of hatred had been cracked. He had received an electroshock of grace from the founder of our ministry, Richard Wurmbrand. The colonel wrote a decree to free Pastor Wurmbrand. So after noon, gumawa siya ng sulat, si Sando Franco, para palayain si Pastor Richard. And in June 1956, Richard walked out of Jilava prison. So siya ay nakalaya dahil sa sulat. At alam niyo mga kapatid, nakakatuwa dito, he began preaching in large cathedrals to thousands. Hindi siya makalaya. Ipinangaral niya ang salita ng Diyos. Then the police were afraid to arrest him. Why?
because they saw the colonel's signature on his release letter. So hindi nila maaresto dahil nandoon yung sulat at perma ni Sando Franco, and thought Richard might be part of some secret plan of the government. Later, the colonel went to prison for 3 years for this act of influencing others in the government. So dahil ito si Sando Franco ay nakakilala rin sa Panginoon, na-influensya na marami sa government, nakulong din siya. Then in 1959, Pastor Wormbrand also returned to prison. So pareho na silang nasa kulungan. One day, Richard and the Colonel Sando Franco finally met. They embraced as brothers in Christ. The Colonel stated, "I am honored that despite all the evil I have done, I was able to suffer for Jesus." When both were released, Pastor Wormbrand, the tortured, baptized Colonel Franco, the former torturer. So, ang nagbautismo sa kanya ay walang iba kundi yung dating nagtorture, yung tortured, si Pastor Richard. The colonel had been rescued from his hatred. Both men now rejoice in heaven. Kakaibang istorya dahil sa katapangan ng pag-share ng gospel, dahil sa pagkatyaga at pagtitiis sa pagbabahagi ng gospel. Mayroong isang taong makunat, isang taong matigas, pero makakilala sa Panginoon. Persevering. Mga kapatid, when we say persevering, ito hindi minsan lang. Ito ay continuous action. Continuous action. The gospel bearer is not just courageous, it's not just persevering. The gospel bearer is confident. Verse 12. Confident. Sabi ng verse 12, "And it is for this gospel that I am now suffering these things. Yet I am not in least ashamed. For I know the one in whom I have placed my confidence, and I am perfectly certain that the work he has committed to me is safe in his hands until the day. For I know the one." Paul is fully convinced. Makikita mo natin dito yung two assurances that Paul has. Go ahead. And sabi ng salita ng Panginoon, two assurances. First, he is sure about his position in Christ. He is sure about his position in Christ. Sabi ng salita ng Diyos, chapter 1, verse 20, "For I know the one in whom I have placed my confidence." Grabe si Paul, ang sabi niya, "For I know the one whom I have placed my confidence." Alam ko at kilala ko kung sino ang aking pinananaligan. Meron siya knowledge, and knowledge is based on information. And information can be classified either as general or intimate. When we say general information, it means common knowledge which is normally received from someone else. Common knowledge. Knowledge hanggang isip. Sabi nga, meron daw isang lalaki na nagtanong o tinanong yung isang mananampalataya. Sabi niya, a man was asked what he believed about God. Sabi ng lalaking ito, "I believe what my church believes." Naniniwala ako kung ano ang naniniwalaan ng aking iglesia. Well, sabi nung nagtanong, "What does your church believe?" Ano pininiwalaan ng iyong iglesia? Then this man replied, "My church believes what I believe." Naniniwala ang church ko kung ano ang pininiwalaan ng church ko, ito na yung aking pininiwalaan. At muli siyang tinanong, "Then what do you and your church believe?" Ang sabi ng taong ito, "We both believe the same thing." Pininiwala kami sa parehong bagay. Minsan nangyayari at katotohanan na minsan hindi mo kayang ipaliwanag yung iyong pininiwalaan. Nakakalungkot.
Is this a description of you? Do you believe in a historical Jesus only? Historical Jesus, which is general knowledge of whom others have told you about. Historical Jesus, di ba? Pag tinanong mo maraming tao, naniniwala ka ba kay Jesus? Yes. Kilala ko si Jesus, siya yung namatay, siya yung muling nabuhay. Historical Jesus. Pero ang sinasabi po rito, yung the word know, in Greek oida, it means to have seen or perceived. To have knowledge of something in completeness. Intimate relationship. Not just historical Jesus, but ang sinasabi po rito ay intimate. It means that which is experienced or comes from having closeness in what you know. Not just have knowledge, kundi ang sinasabi po rito yung intimate relationship with Christ. Intimate relationship with Christ. Verse 12, it says, ang sabi sa Tagalog, at iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Gayunmay, hindi ko ikinaiya ang nangyayari ito sa akin sapagkat lubos kong nakikilala ang aking pinananaligan. Lubos kong nakikilala ang aking pinananaligan. He is sure about his position in God. Pangalawa, he is sure about his work for Christ. He is sure about his work for Christ. Verse 12b, and I'm perfectly certain that the work he has committed to me is safe in his hands until that day. Naniniwala ako, I am perfectly certain that the work he has committed to me is safe in his hands until that day. Natitiyak ko, maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa kanya o yung pinagkatiwala niya sa akin. Mga kapatid, napakaganda ang salita ng Diyos para sa atin. Napakagandang reminder sa atin na kayo at ako bilang mga mananampalataya, bilang mga Bible bearer, gospel bearer, meron tayong confidence mula sa Panginoon. Iyak tayo. Tama ang ating pinananaligan sa Kanya. Ang sabi ni John MacArthur, so, his confidence didn't come from a creed. It didn't come from a theology. It didn't come from an association. It didn't come from a denomination. It didn't come from an ordination. It didn't come from anything other than a personal, intimate, first-hand relationship with the living God, whom he so implicitly trusted that he simply gave him his life and went on about his business. Mga kapatid, sabi ng salita ng Panginoon, at sabi ni John MacArthur, anything other than a personal, intimate, first-hand relationship. Personal, intimate, first-hand relationship. Ito ba ang conclusion ko ngayong umaga sa ating pong mensahe na rin? Bawat anak ng Diyos ay tagapagdala ng mabuting balita. Tama? Naniniwala ba yun? Amen. Ginagawa natin ito dahil may buhay pagkatapos ng kamatayan. May tiyak na patutunguhan. At mayroong gantimpalang kakamtan. I hope na nasolve na ho yung ating kaisipan tungkol doon. At ngayong umaga, ang atin nung iniisip at sinasabi ngayong umaga, habang tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos, dapat po wala na sa atin yung takot. Honestly, kung tatanungin ko kayo ngayong umaga, sino sa atin na natatakot magbahagi ng salita ng Diyos? Alam mo naman sa sarili mo kung may takot ka. When Moses called by God, tawagin si Moises ng Panginoon, di ba? Ano sabi ng salita ng Panginoon? Tinatawag kita para hamuin ang aking bayan sa pagkalipin sa Egypto. Hindi ko pwede ako. Ito na lang ako yung tawagin. Ayun yung iyong kamay, pasok mo sa iyong dibdib, paglabas may keto, yan tungkod mo, bitawan mo, naging ahas, hawakan mo sa buntot, nagpagiging tungkod uli. Lahat ng kapangyarihan pinakita ng Panginoon. Pero still, alam niyo, ayaw ni Moises, hindi ako marunong magsalita.
Ayan, si Aaron, isasama ko sa iyo. Isama mo, pero magsasalita. Iba na lang yung tawagin. Minsan marami mo sa atin, ganito ang kalagayan. Pero alam niyo mga kapatid, sabi ng Mark chapter 8, sino man sa akin, sino man sa inyo na ikahiya ang mabuting balita, ay ikakahiya ko eh. Kapatid, sa langit. Ay magkakahiyaan mo tayo. May kalalagyan daw tayo pagdating sa langit. Pero mga kapatid, kumusta ang ating pag-share ng gospel? Meron ba tayong takot? O yung bang tayo ay walang katsagaan na pag na-share ng minsan, na tama na, na-share ko na, kung ayaw niya eh. Ako pa naman. Perseverance. At tayo ba mga kapatid ay talagang confident na alam natin kung sino yung ating pinananaligan? I do believe, kung kilala mo ang iyong pinananaligan, the more na paglilingkuran mo ang iyong Diyos na pinananaligan. Bakit? Kasi kilala mo. Kahit naman, di ba, yung iyong mga mahal sa buhay, hindi mo pagtiwalaan ng husto. Bakit? Kasi hindi mo lubos na kilala. Hindi ka lubos na magtiwala sa ibang tao. Bakit? Hindi mo siya kilala. Pero I do believe na kung talagang kilala mo ang isang tao, lalo tigit kung kilala mo ang Diyos na yung tinanggap sa iyong buhay, pagtitiwalaan mo siya ng lubos sa lahat ng bahagi ng iyong buhay. The Bible says, sapagkat lubos kong nakikilala ang aking pinananaligan at matitiyak kong may ingatan niya hanggang sa uling araw, may pinagtatiwala ko sa kanya. Mga kapatid, these are the three characteristics of a Bible bearer. First, the Bible bearer is courageous. Matapang. Matapang. Kaya po ba natin ang paglabas ng church, magbahagi ng salita ng Diyos? Actually, ito ang result ng worship. Isaiah chapter 6. Sabi ng Panginoon kay Isaiah, sino nang aking susubuhin? Ang sabi ni Isaiah, here I am, Lord, send him, not send me. Sabi na Isaiah, after niyang masamba si Lord, sabi ng Panginoon, sinususubuhin ko. Personally, tungkol sa Isaiah, ako po, gamitin niyo ako. At yun ang tunay na pagtuloy ng pagsamba. Pangalawa, Bible bearers persevering. May katsagaan. Pangatlo, Bible bearer is confident. Meron po ba tayo ng ganitong tatlong mga katangian sa pagbahagi ng salita ng Diyos? Kung atin ang titingnan at susuriin ang ating mga sarili mga kapatid, sa tatlong ito, alin dito ang mahina tayo? Alin dito ang wala tayo? Sa tatlong ito. Courage, perseverance, confidence. Maganda maintindihan natin at ating ginigin. Mga kapatid, tapos na po akong magbahagi. At ngayon pong umaga, ang gagawin po natin, kukuha po tayo ng ating partner. At ating pong share ang Ephesians 4:8.